Education is not just about books and classrooms. Behind every lesson plan and every student's success are people who work together to shape what we learn and how we learn. Today, our school continues to adapt through the new Matatag curriculum, a restructured and improved version of K-12 program that aims to make learning more focused, relevant, and responsive to the needs of Filipino learners. In this documentary, we will explore the important roles of stakeholders in curriculum development and implementation. The learners, teachers, school leaders, parents, community, and other institutions that help build our nation's education system. Curriculum development refers to the process of planning, designing, implementing, and evaluating what students should learn in school. The Matatag curriculum, launched by Department of Education, focuses on reducing learning overload, strengthening foundation skills, and aligning subjects with real-life application. But success of the curriculum does not depend on one person alone. It requires collaboration from all stakeholders in education. And now, let's proceed to different stakeholders in education. First is the learners. The learners are the heart of every curriculum. Their experiences and feedback help shape what education should truly be. Okay, bago kita interviewin, anong pangalan mo? Ilan taon ka na? 18. Anong grade mo na ngayon? Grade 12. Okay. May nang katanungan lang ako na maaari mong sagutin. Sa iyong karanasan bilang mag-aaral, epektibo ba ang kasalukuyang curriculum sa pagtuturo at pagkatuto? Para sa akin, oo, dahil halos lahat naman ay napapakinabang sa totoong buhay. Ano ang mga subject o aralin na sa tingin mo ay pinaka-kapaki-pakinabang sa totoong buhay? Para sa akin, entrepreneurship. Dahil Entrepreneur. Okay. Dahil naging open-minded ang mga estudyante sa ating business industry. Sa iyong palagay, ano ang dapat baguhin o idagdag sa curriculum para mas maging makabuluhan? Para sa akin, wala namang dapat baguhin or idagdag. Dahil mas maganda ang matatag na curriculum. Next is the teachers. In every classroom, there is one person who brings the curriculum to life, the teacher. They are bridge between what is written on paper and what is understood by the learners. Teachers play a vital role in the success of curriculum implementation. Through their creativity, dedication, and skill, they transform lessons into a meaningful learning experiences. They do not only teach lessons, they inspire values, builds confidence, and guide students toward becoming lifelong learners. Isang mapagpalang araw sa inyong lahat. Ako nga pala si Ma'am Charlene Escobedo Ediso mula sa Caimino Elementary School. Ako po ay 7 taon nang nagtuturo bilang public teacher at sa Baitang 1 o Grade 1. Bilang isang guro, ang papel ko dito sa curriculum ay maipaliwanag at maunawaan ng mga mag-aaral ang kasanayan at konsepto nito. Kasabay nito, bilang isang guro, ito ang paghahanda natin para sa mga maituturo natin sa bata upang mas malawak nilang maunawaan at maintindihan. Ang layunin nito ay mas mapatibay ang pundasyon ng mga mag-aaral para sa kanilang kinabukasan. At kailangan din na mabigyan ito ng aliw at giliw sa inyong pagtuturo upang mas magiliwan ng mga bata ang mag-aral ng mabuti at sabik sa pagpasok sa eskwela. Bilang isang guro, inaangkop ko ang curriculum sa pamamagitan ng pag-obserba sa mga mag-aaral. Dahil alam nyo ba, ang mga bawat bata sa loob ng silid-aralan ay hindi pare-pareho ng mga kakayahan. Kaya dapat alam natin ang bawat kakayahan ng ating mga mag-aaral. Ako
bilang isang guro sa grade 1, ang una kong ginagawa ay ina-assess ko ang mga bata kung kaya na ba nilang bumilang ng 1 hanggang 100. Natutukoy ba nila ang mga kulay, ang mga hugis? Alam ba nilang bigkasin ang mga letra at ang tunog nito? At kung ito'y kanilang naisusulat ng A to Z, malaki o maliit. Ano ang hamon? Lahat ng guro ay maraming hamon na nalagpasan. Kayo bilang isang guro balang araw, sigurado akong malalagpasan ninyo ang hamon na ito. Sa akin bilang isang guro sa grade 1, marami na akong iba't ibang batang nakasalamuha. May sobrang galing, may sobrang bagal ng progress, at meron din akong nakasalamuha na merong mga ADHD o mga special needs. Pero dahil wala silang kakayahan na mapatherapy o mailagay sa isang SPED learning center ang kanilang anak, hanggat maaari, ako'y nagre-research o nagsusearch ng mga dapat at di dapat gawin ng isang batang ADHD o may special need sa aking klase. Ito din ay aking ibinabahagi sa magulang upang sila din sa loob ng kanilang bahay ay matugunan at hindi mawala ang kanilang routine. Ako nga pala si Ma'am Charlene Escobedo Ediso mula sa Caimino Elementary School. Ako po ay 7 taon nang nagtuturo bilang public teacher at sa Baitang 1 o grade 1. Next is the school leaders. For this part of our video, we were not able to conduct an actual interview with our school leaders, such as principal or head teachers, due to the limited schedule and availability. However, through our research and understanding, we learned that school leaders play a very important role in the implementation of the curriculum. They are the ones who guide and support teachers, monitor how lessons being delivered, and make sure that the curriculum goals are achieved inside the school. In other words, they serve as instructional leaders, making sure that what is written in the curriculum truly happens in the classroom. Even though we couldn't interview them directly, we recognize their big contribution in making the curriculum effective and organized. Next is the parents. Parents are the learners' first teachers at home. Their involvement and support make a big difference in how students experience the curriculum. Ano pong pangalan niyo? Ako po si Raina Rosemary. Ilan po yung anak niyo na nag-aaral ngayon? Ano po? Grade 1 pa lang po. May hinanda po kaming question sa inyo. 3 katanungan lang po ito. Yung una po ay, paano ninyo sinusuportahan ang inyong anak sa kanilang pag-aaral batay sa curriculum? Katulad po na pag may ginagawa po silang assignment, katulad ng pagbabasa, lalo na po pag malapit na yung exam nila. Dalawang katanungan naman po namin, sa palagay ninyo, natutugunan ba ng curriculum ang pangangailangan ng mga bata ngayon? Sa tingin ko naman po, natutugunan ng curriculum ang pangangailangan ng mga bata, lalo na po magagamit nila sa tunay na buhay. Ayan, para naman po sa huling katanungan po namin, paano kayo nakikilahok sa mga aktibidad ng paaralan na may kinalaman sa curriculum? Ano po, tulad niya po, pag may mga meeting po, gano'n mag-cooperate po, masuportahan po yung anak. Next is the community. The community serves as the extended classroom, where students can experience real-life learning through culture, environment, and daily activities. Their support helps strengthen that connection between school and society, reminding us that education is a shared responsibility for everyone. Lastly, other stakeholders. Stakeholders plays an important part in ensuring the curriculum remains effective, updated, and aligned with the needs of the learners and the community. Agencies like DepEd, CHED, and TESDA guide school and institution implementing and improving education's program. Meanwhile, organizations such as PRC and CSU make sure that the teacher and government
Meanwhile, organizations such as PRC and CSC make sure the teachers and government educators maintain professionalism and high standards of service. Together, these stakeholders form the backbone of education in our country. Their combined efforts ensure that every Filipino learner receives quality, relevant, and responsive education under the new matatag curriculum. For conclusion, the success of every curriculum depends on unity and collaboration. From learners to leaders, each has a voice and a purpose. When all stakeholders work together, education becomes more than just lesson. It becomes a bridge to opportunity and progress. Curriculum development is not the work of one, but the commitment of many, building a future where learning never ends.